Nag-cheat pala siya. Ms. Su, ito po ang hinihingi ninyong divorce agreement. Ang lalaking nangakong magiging mabuti sa akin habang buhay ay nagawa pa ring mag-cheat ng walang pag-aatubili. Yaw. Kahit wala akong pera ngayon at hindi ko maibigay sa iyo ang isang matiwasay na tahanan, pero siguradong magiging mabuti ako sa iyo. Ikaw, payag ka bang pakasalan ako? Payag ako. Payag ka na talagang pakasalan ako? Yaw, kapag may pera na ako, siguradong bibigyan kita ng kasal. Bibilhan kita ng malaking bahay. Suhanyo, dapat mong maging mabuti sa akin habang buhay. Kung magloloko ka, mawawala na ako ng tuluyan. Hindi na kita kakausapin. Suhanyo, sa pagitan natin, wala nang kinabukasan. Honey, okay ka lang ba? Okay lang ako. Honey, pasensya na. Sobrang busi ko kaya, hindi ko nasagot ang tawag mo. Kung alam kong nasaktan ka, agad-agad. Akong pupunta sa ospital para sunduin ka. Ikaw, talagang busy ka ba? Nagkakamali ka sa akin. 6 na araw na lang bago ang kasal. Abala ako araw-araw. Sa pag-ayos ng venue. Suhanyo, hanggang kailan mo pa ipagpapatuloy ang pagpapanggap? Pasensya na, mahal. Nagkamali ako sa'yo. Ikaw ang pinakamahalaga, wala kang kasalanan. Ako ang hindi nagpaliwanag sa mga bagay na ito. Ito para sa'yo. Ano ito? Anniversary natin, nakalimutan mo ba? Siyempre naalala ko, tuwing anniversary. Binibigyan mo ako ng pabango na ikaw mismo ang gumawa. Honey, pagod ka na sa biyahe, tulungan kitang mag-ayos ng gamit mo. Hindi mo ba bubuksan ang regalo ko? Magaling ka sa pabango, siguradong bagay sa akin. Dati, masayang-masaya siksuhuan niyo. Sa pagbukas ng regalo ko, unti-unti naging pabaya na siya. Doon pala nagsimulang magbago. Pwede bang pangako mo sa akin na sa araw ng kasal, bubuksan mo ang regalong ito? Sige. Bubuksan ko sa araw ng kasal, hindi ko makakalimutan. Huwag kang mag-alala, Honey. Ms. Su, balak mo bang umalis sa Tsugru? Magtrabaho sa China? Ms. Su, meron akong bagong trabaho. Kung interesado ka. Honey. Ngayon ay anniversary natin. May sorpresa ako para sa'yo. Hintayin Montag ako sandali. Cellphone ni Suhanyo. Mahal, pumunta ka sa balkonahe. Mahal. Suyaw, salamat sa mga taong kasama kita. Sa paglalakbay natin sa buhay, gusto kong malaman ng buong mundo na mahal kita. Sa 30 segundo ng paputok, may sandali akong napaisip.
na ikaw pa rin ang lalaking nagmamahal sa akin. Pero, Wow, ang galing Montag, mahal. May initials K.O. pala S.A. Paputok. Samahan mo ako mamaya, dumating na ang bagong damit ko. Pasasalamatan ko ng maayos ang sorpresa mo, mahal. pero mas gusto kong malaman. Sa 30 segundo na ito, sana ba taon-taon ay kasama kita sa anibersaryo? O iniisip mo kung paano makipagtalik sa ibang babae? Mahal. Bigla kong napansin na wala pala ang cellphone ko. Hindi ko alam kung nawala sa labas o naiwan dito sa iyo. Mahal. Bakit namumula ang mata mo? Hindi mo ba gusto ang paputok? Hindi, na-touch lang ako. Nasa akin ang cellphone mo. Mukhang may nag-text sa iyo. Mahal. May trabaho pa ako sa opisina. Kailangan kong pumunta. Sige, mag-ingat ka sa daan. Sundan mo ang kotse sa harap. Sige. Tingnan mo ito. Lilipat na ba tayo ng bagong bahay? Mali. Ginang Zuyao. Noong wala pa akong pera, hindi kita napagbigyan ng bagong bahay. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang bahay na ito. Bilang regalo sa kasal natin. Salamat, mahal. Tara na. Pinili kong sumuway sa pamilya ko para sa kanya. Pero ganito ang kapalit. Huwag kang malungkot. Walang lalaking hindi nagloloko. Kailangan mong magtiis. Tizin Montag na lang. Hindi ko siya patatawarin. Tulungan mo akong magbenta ng isang bahay. Su Huan Yu. Hindi ko kailangan ang singsing at bahay para sa kasal. At ikaw, ayaw ko rin. Kung lahat ay ayaw mo, bakit ang galing mo sa paggawa ng pabango? Maaming kumpanya ng pabango ang gustong bumili ng iyong mga likha. Kontakin ko ang mas maraming mamimili. Salamat sa tulong mo. Mahal. Hindi ka umuwi kagabi. Saan ka pumunta? Nag-usap kami ng negosyo sa club kagabi. Pero may amoy ka ng mumurahing pabango. Siguro. Malakas ang amoy na mumurahing pabango doon. Mahal, galit ka ba? Pasensya na, kung ayaw mo, ako. Ang negosyo ay hindi laro. Wala akong dapat ikagalit. Mahal, hindi ako mapalagay sa ganyan mong ugali. Samahan mo na lang ako sa club mamaya. Pantayan Montag ako.
huwag kang manigarilyo. Hindi mo ba ako pinapahalagahan? Ayaw ng asawa ko sa amoy na sigarilyo. Ay, nakalimutan ko. Si Tsu ay talagang mapag-alaga sa asawa. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Tsu ay walang babaeng malapit sa kanya, maliban sa asawa niya? Kasama ko ang asawa ko noong wala pa akong kahit ano. Hindi ko siya pahihirapan. May mga gustong bumili ng pabango, ay seset ko ang oras. Sige, may gagawin pa ako, tatawag na ako. Pabango. Anong pabango ang bibilhin? Siguradong gumagawa ulit ng bagong pabango ang asawa mo. Tsu, inggit ako sa iyo. Maganda at masipag ang asawa mo, 4 na araw na lang. Kasalan na natin. Natupad na ang pangako ko noong bata pa ako. May utang ako sa kanya. Tingnan natin ang singsing natin. Nasaan ang singsing? Natatakot akong mawala. Itinago ko. Kaya pala, matipid ang asawa mo, ayaw mawala. Para hindi ka gumastos, Tsu. Mahal, okay lang, suotin mo next time, kung mawala, pili tayo ulit. Hindi tayo nagkukulang ng pera ngayon. Pupunta muna ako sa CA. Tuloy nyo lang. Layo na. Pwedeng pumasok na ang mga tao. Ang bagal ninyo, inaantok na ako sa kahihintay. Pasensya na. Okay lang. Papalitan ko ng malinis na damit ang mga tauhan ng club. Para sa iyo. Okay lang, hindi naman nakakaapekto. Hoy, huwag kang alis. Nakokonsensya ako. Samahan mo akong hanapin ang mga tauhan. Dadalhin kita para magpalit ng damit. Mahal, ano nangyari sa damit mo? Wala, may nakapagtapon lang ng hindi sinasadya. Uwi muna ako para magpalit ng damit. May problema. Alam kong nakita mo ako. Nagtago sa banyo. Sinotyo ko. SA Toto lang. Buntes ako. Xuanyo. Tiyak na ako ang pipiliin niya. Sa ngayon, walang problema sa kromosom. Malamang dahil sa sobrang pagod, nagkaroon ng fetal demise. Kahit na ilang araw lang ang nakalipas. Ramdam ko pa siyang sumisipa sa akin. Bakit bigla na lang siya nawala? Magkakaroon pa tayo ng anak. Kapag masaya na tayo sa buhay, babalik din ang bata. Matagal na niyang hindi mahal. Ang tanda mo na. Ang katawan mo'y parang troso. Akala mo makakapantay ka sa akin? Kami niya. Sa inyong pinapasukan. Sa bagong bahay, sa wedding car, ginawa namin. Basta sa iyo. Nauna na akong nagkaroon. Palang simula pa lang, nag-umpisa na sila. Hindi pwede. Parang may masamang pangitain ako. Kailangan kong samahan ang asawa ko. Sobrang intense, kinabahan ako, hahaha. Tuloy ang laro, tuloy, halika.
Wala akong pakialam kung ilang beses mo ginawa kay Suanyo. Kahit pa 4 na araw pa lang. Gusto mong palitan ako at pakasalan si Suanyo. Wala rin akong pakialam. Pero parang hindi ka balak gawing official ni Suanyo. Huwag kang alis. Mahal. Sisi, Ginoong Chu, hindi ko inakalang makakasama kita sa eroplano. Naalala Montag pa ako? oo, syempre. Mahal. Bakit kayo magkasama? Sabi niya buntis siya. Ang tatay ng bata ay. Mahal, makinig ka muna. Sabi niya naghihintay siya sa tatay ng bata. Bakit ka kinakabahan, asawa ko? Wala, nag-alala lang ako sa'yo kasi gabi na. Ikaw siguro ang misis ni Ginoong Chu. Mukhang magkasundo kayo ni Ginoong Chu, hindi tulad ng asawa ko. Kahit binibilihan ako ng bahay o kotse. Wala siyang oras para sa akin. Ngayon lang siya nagkaroon ng oras. Kailangan mo ba akong samahan habang naghihintay sa asawa mo? Hindi pwede. Mahal, gabi na, ipapasundo kita ng driver. Huwag na, suhuan niyo, ayaw ko. Sa mga bagay na ginamit ng iba. Mahal. Dahil ba sa tropa kong naninigarilyo na sumakay sa kotse ko? Naiintindihan ko na. Magta-taxi na lang ako. Papalinis ko muna ang kotse. Huwag na. Mahal. Paborito mong maliit na cake. Yao-yao, huwag kang magalit. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Dapat alam mo ang limitasyon mo sa pag-inom. Mahal, hindi ko na ulitin. Sige, pinapatawad na kita. Alam kong mabait ang aking yaw-yaw. Kapag nagalit ka, isang maliit na kakilang ayos ka na. Dahil mahal kita, hindi dahil sa cake. Tuwing nag-aayos ka sa akin, binibigyan mo ako ng cake. Tatlong araw na lang, kasal na tayo. Suhuan Yu. Bago ako mawala dahil sa konsensya mo. Sasabihin mo ba sa akin ang lahat? Bakit ka ganyan kabahala? Ano ba talaga ang kasalanan mo? Mahal. Siyempre, dahil gusto mo kaya bumili ako. Salamat. Mahal, kain ka muna. May asikasuhin pa ako. Talaga nga. Hindi niya naramdaman na nagkamali siya. Uwi ang asawa ko pagkatapos ng 2 araw. Makakarating ako sa kasal. Huwag kang mag-alala. Hindi siya naglakbay, ako ang nagsabi na samahan niya ako. Bukas ay ang kasal ninyo. Natatakot si Juanyo na magselos ako. Binilhan niya ako ng singsing na kapareho ng sayo. Sa tingin mo, parang ikinasal na rin tayo, hindi ba? Ang lakas ni Juanyo ngayon, bigla niyang nagamit ang maraming kahon ng kondom, sigurado dahil ayaw niyang makipagkita sa iyo bukas. Dahil sa abala ng kasal. Ako at siya ang tunay na nagmamahalan. Ayaw ko ng gamit ng iba. Sana kayo na lang magpakasal. Ang mga rosas na ito ay paputulin lahat bukas ng umaga. Pero, Mrs., hindi ba ito ang mga rosas na inaalagaan mo ng maigi? At tinakamamahal mo? Dati kong iniisip na napakahalaga ng mga rosas na ito.
Dahil ang pabango na may basehang rosas ang simula ng ating pagkikita. Ito rin ang pundasyon ng tagumpay ng kumpanya. Pero, hindi na ngayon. Kasal ngayon. Huwag mong kalimutang tingnan ang regalo namin sa anibersaryo. Maligayang pagdating sa aming kasal. Hindi ako ang bida ngayon. Ang bida ay ang asawa kong kasama ko sa mga hirap. Zizu Yao. Kung wala siya, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Kaya ngayon, pakisalubong ang aming napakagandang nobya. Napaparating na. Ano ba ito? Ano ang nangyayari? Nasaan ang nobya? Bakit ang damit lang ang nandito? Ginong Su. Ipinagkatiwala sa akin ni Binibining Su ang kahon na ito. Sabi niya, siguradong nakalimutan mong buksan. Alam ka una. Dahil nakalimutan ko ito. Nagbibiro lang ang asawa ko. Kapag binuksan ko ang kahon, siguradong lalabas ang asawa ko. Kasunduan sa diborsyo. Nasaan si Zuyao? Ito ay pribado ng aking kliyente. Hindi ko masasabi. Ginong Su. Nakita ko ang cellphone ng misis sa inyong bahay. Ngayon, si Juan Yu ay nakasuot ng damit na pangkasal para sa'yo. Ang ginawa mo, Suyao, talagang bigo ka. Alam kong hindi mo talaga balak dumalo sa kasal ngayon. Bakit? Tatakbo ka na lang? Si Tsu, nagloko, talagang hindi tao. Sa araw mismo ng kasal, may ibang babae. Kung ako, hindi ko na itutuloy ang kasal na to. Sisi. Nasaan si Zuyao? Juan. Juanyo. Kanselahin ang kasal, hanapin ang misis. Suhuan niyo, nanumpa ka dati. Namamahalin mo ako habang buhay. At magiging tanging pamilya ko. Pero nilabag mo ang pangako mo. Hindi. Ako'y mula sa katabing klase. Pwede ba tayong magkilala? Ikinagagalak kitang makilala, Su. At sinabi ko rin, ayaw kong niloloko ako. Lalo na ng taong pinakamahal ko. Kung sakaling hindi mo na ako mahal, aalis ako ng tuluyan. At hindi mo na ako makikita. Ang Zaya. Si Suyaw, sa wakas, naging girlfriend ko na. Hinaan mo nga. Suwan Yu. Desisyon kong ibigay kayo ni Sisi, hindi na tayo magkikita. Suyaw, saan ka ba talaga pupunta? Zuyao.
Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Mai sei at KBA? Tingnan mo, itong bahay para sa atin. Okay ba dito? Okay naman. Bahay para sa kasal. Nandiyan siya, dati pa. Paborito niya ang bahay na yon. Mahal. Bakit ikaf? Wanyu, binigyan Montag ako dati. Nang susi ng bahay, papasok ako sa trabaho ngayon, malapit ito sa airport. Kaya, Bakit mo siya tinawagan? Ano ba ang ginawa mo? pasensya na, ayaw ko lang na may ibang babae sa tabi mo. Ako, Sinabi ko na sa'yo dati, hindi dapat malaman ng asawa ko na mayroon kang relasyon sa akin. pero ayokong mawalan ng ama ang magiging anak ko. Naliligaw lang ako ng isip noon kaya. Alam kong wala ka talagang balak dumalo sa kasal ngayon. Bakit? Tatakbo ka na ba? Sabihin mo, bakit mo alam si Suyaw? Hindi ka pupunta sa kasal, alam mo ba kung nasaan siya? Ako. Ginoong Tsu, nalaman ko na nag-book ang misis ng flight papuntang Huaguo. 0 minuto na lang, alis na ang flight na yon. Hindi na natin abutan. Huanyu, pwede bang huwag kang umalis? Malapit nang umalis ng bansa si Suyaw. Hindi ba pwedeng tayo lang dalawa ang masaya? Mag-book ng pinakamaagang flight papuntang Huaguo. Hukayin man ang lupa, kailangan kong mahanap ang asawa mo. Ziga. Tungkol sa iyo, may mga bagay kang inisip na hindi dapat. Huwag. Ang asawa ko ay si Suyaw lang. Dalhin mo siya para magpa-abort. Xuanyu. Ano? Xuanyu. Zhao Xiu. Ang tagal nating hindi nagkita, senior. Graduate na tayo ng college, tawagin mo na lang akong Suyaw. Akala ko hindi na tayo magkikita, pero narito ka pala. Hindi ito nagkataon. Dumating ako rito para lang sa'yo. Para sa akin, Ang pabango na dinevelop mo para sa Xu family, lahat sold out. Ngayon, alam na ng mga kumpanya na umalis ka. Nagsisiksikan sila para makipag-ugnayan sa'yo. Hindi ko alam kung may karapatan ba ako, pero gusto kitang imbitahan. Sa #1 international perfume brand. Bilang chief perfumer, sigurado akong hindi ka mabibigo. ang pinakamabisang paraan para makalimutan ang isang lalaki ay ang mag-focus sa sarili. Kailangan ko talaga ang oportunidad na ito. Saan ka pupunta, ihahatid kita. Salamat, pasensya na. Suyaw. Saan ka ba talaga pupunta? Ginoong Tsu, malaki ang Huaguo. Paano natin hahanapin ang misis? Basta nandito siya, may makakakita sa kanya. Makipag-ugnayan sa lahat ng advertisers sa Huaguo. Mag-offer ako ng malaking reward para sa impormasyon kay Suyaw. Ziga. Pasensya na, hindi ko inakala na biglang magbaback out ang landlord. Kapag nakahanap ako ng bagong bahay, aalis na ako agad. Okay lang. Pwede kang tumira dito hanggat gusto mo, pero alam ba ng mga magulang mo na bumalik ka sa China? Noon, hindi ko sila nakinig. Walang pag-aalinlangan na sumunod kay Xuanyu ngayon. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanila. Ang mga magulang mo ay siguradong kakampi sa'yo. Sa tamang panahon, maglaan ako ng oras para samahan kang umuwi. Pwede kang manirahan sa kwartong ito. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Zhao Xiu, maraming salamat talaga. Sa totoo lang, ang makita kang muli ang aking swerte. Suyaw, kung hahanapin ka ni Xuanyu, gusto mo pa bang makita siya? Kung pwede lang. Sana, hindi ko na siya makita. Hindi ko dapat binanggit ang masakit mong alaala. Paumanhin, Okay lang. Kapag kaya ko ng kalmadong banggitin ang tungkol sa kanya. Iyon ang tanda ng aking tagumpay.
Magpahinga ka muna, alis na ako. Esan, Paalam. Ano ang nangyari kanina? Kabuwang Zhao. Maraming atletiza ang kinontak ni Xuanyu para magpalabas ng ad sa buong bansa para hanapin si Misu. Dito sa China. Hindi ito teritoryo ni Xuanyu. Babalaan ng lahat ng advertiser. Sino mang tatanggap ng trabaho mula kay Xuanyu ay kalaban ng aming pamilya Zhou. Ano? Lahat ng advertiser ay ayaw tumangga? Doble. Hindi, triple ang presyo? Si Tsu ay hindi dapat maging tanong ng pera. Ibig mong sabihin, may humahad lang? Hanapin ninyo kung sino iyon. Nahanap na. Siya ang nagpakita para takutin ang mga advertiser na huwag tanggapin ang aming trabaho. Siya ay junior ni Mrs. at sinasabing, noong estudyante pa, may espesyal siyang nararamdaman para kay Mrs. Tsu's Hiu. Kung hinahadlang nila tayo, baka alam nila kung nasaan si Suyao. Naiintindihan, magpapadala ko ng tao para alamin ang schedule ni Zhao Xiu para makahanap ng clue. Dito ang lugar ng paggawa ng pabango, ang iyong larangan. Palaging mabuti si Zhao. Wow, ito ay maganda. Ito ay tila bagong tinanggap ni Zhao. Na Chief Perfuma. Narinig ko, parang crush ni President Zhao noong college ito. Wow, ang ganda. Mga kasama, ipakikilala ko sa inyo ng buong formalidad. Ito ang bagong chief perfumer natin. Si Suyao. Bigyan natin siya ng mainit na pagtanggap. Hello, MSU. Matagal ko na naririnig ang pangalan mo. Sana'y matuto ako sa iyo. Sa pamumuno ni MSU, tiyak na lalo tayong giginhawa. salamat sa inyong lahat. Sana'y magtulungan tayo upang makagawa ng pabangong tatagal ng daang taon. Ziga. Okay, balik na tayo sa trabaho. Suyao, kung may hindi ka maintindihan sa trabaho, sabihin mo lang sa akin. Uwi tayong magkasama mamaya. CJ, Halika, ipapakita ko pa sa'yo. CJ, President Tsu, may nahanap kaming kahina-hinalang address. Ako na ang pupunta. Naliligo ako, ikaw na muna ang tingin kung sino ang dumating. sino yan? Mahal. Nandito ka nga, sakas nakita rin kita. Huwag mo akong tawaging mahal. Suwanyo, bakit mo pa ako hinahanap? Yaw yaw. Pasensya na, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginulo ang mga babaeng yon. Pinapataminata ka una ang bata ni Sisi. Hindi na ako babalik sa kanya. Pakiusap, patawarin mo ako. Suwanyo, ang divorce papers. Natanggap mo na. Alam mo ang ibig kong sabihin. Ayokong maghiwalay tayo. Hanggat hindi ako pumipirma, mag-asawa pa rin tayo. Kahit hindi ka pumirma, wala na akong pakialam. Tinanggal ko na ang aking pagkakakilanlan. Ngayon, wala nang suyaw. Hindi yaw-yaw, kahit anong gusto mo, gagawin ko. Pakiusap, huwag mo akong iwan. President Su, maging disente ka. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Yaw-yaw. Hindi ba't paborito mo ang mango cake? Ito ang binili ko para sa iyo. Patawarin mo na ako. Yaw-yaw, ikaf. Hindi ko gusto ang mango cake. Paano nangyari yon? Noon, kapag nagalit ka, basta't may mango cake, nawawala na ang galit mo. Noon yon, noong mahal pa kita. Basta ibaba mo lang ng konti ang ulo mo at bilhan mo ako ng mango cake. Patatawarin kita. Pero ngayon, hindi na ako ang dating suyaw. Walang saysay ang anumang ibibigay mo. Zuyaw. Alam kong nasaktan ko ang puso mo. Naimpluwensyahan lang ako ng mga kaibigan kong. Nagtulak sa akin para magloko. Wala akong nararamdaman para kay Sisi. Nagpakasaya lang ako sa sandali. Sa puso ka o. Ikaw pa rin ang pinakamahalaga. Ano man ang dahilan, ang totoo ay itinraidor mo ang ating relasyon. Yao, isang beses lang. Patawarin mo na ako, please. Hangako ka o. Hindi na ako muling magkakamali.
Yao Yao. Pasensya na, alam kong mali ako. Patawarin mo na ako. Mahal na mahal kita talaga. Huli na, Su Huanyu. Naubos mo na ang pagmamahal ko para sa'yo. Wala ka ng pagkakataon. Bakit siya nandito SIO? Ano nang pakialam mo? Ano ang relasyon ninyo? Hindi kagaya ng relasyon mo at ni Sisi. Su, kamusta? Ako ay junior ni Suyao at boss din niya. Suyao, gaano katagal ka na bang wala sa akin? Ailan mo nakilala ang lalaking ito? Ano ang relasyon namin? Bakit ko sasagutin ang mga tanong mo? Suyao, alam kong may kasalanan ako sa'yo. Pero hindi mo kailangang humanap ng lalaki para pikunin ako. Tigilan mo na yan, magbalikan na tayo. Su Huanyu, ang yabang mo naman. Akala mo ikaw ang sentro ng mundo. Sinabi ko na wala na tayong pag-asa. Huwag mo na akong kontakin. Su, hindi mo ba naririnig? Sinabi niyang lumabas ka na. Yao 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 Yao. Chu, may problema, bumalik ka na sa bansa. May problema sa kumpanya. Ako ay magsasampa ng reklamo. Zik Suwanyu, presidente ng Geeksu Group, ay nagtatago ng buwis. Sina Zuwanyu at Suyao ay nagpanggap na mag-asawa para kumita. Sina Zuwanyu at Suyao ay kilala bilang mag-asawang mapagmahal. Kung sabihin mo, totoo na. Ang mga influencer ngayon, gustong-gusto na maging sikat. Sino ang nagpapangga? Inga, hindi man lang niya inisip kung sino siya. Hindi ako nagsisinungaling. Ito ang ebidensya ng tax evasion ni Tsuhuanyo at ang aking prenatal check-up report. Niloko ako ni Xuhuanyo. Sabi niya sa akin diborsyado na siya at pinilit pa niya na ipaterminate ang aking pagbubuntis. Grabe ang balita. Ang mag-asawang ito para lang kumita. Kadiri talaga. Ang galing nilang magpanggap, patuloy pa rin sa pagpapalaganap ng image bilang mapagmahal na asawa at perpektong mag-asawa. Dapat imbestigahan ang kumpanyang ito. Ano ba ang mga kalokohan nila? Boss Ju, ang live stream ni Sisi sa internet, nagdulot ng malaking gulo, bumagsak ang stock price. At ang kaibigan mo rin ang nagpalala ng isyong ito. Mukhang gustong samantalahin tayo. Tawagin agad ang ER department para sa meeting. Asikasuhin ito, opo. Hello, tumanggap kami ng reklamo. Ang kumpanya ninyo ay pinaghihinalaang nag-tax evasion. Sumailalim kayo sa investigasyon. Ay hindi ba ito yung mag-asawang galing sa tiya? Oo na nagpapangga. Zizu Yao? Bakit siya nandito? Pinahamak nila ang isang dalagita. May panahon pa silang magbakasyon. Matalino talaga sila. Dumayo pa dito para magtago, pagkalipas ng gulo. Babalik pa rin para kumita. Di ba? Siya na siya. Ziyan ka. Tingnan mo, siya yun. Patasigin ang mga asong lalaki at babae. Mamatay ang mga asong lalaki at babae. Patal zikin zila. Mamatay ang mga asong lalaki at babae. Patal zikin zila. Mamatay ang mga asong lalaki at babae. Patal zikin zila. Mamatay ang mga asong lalaki at babae. Nawala na sila ng kontrol. Kahit lumabas ka, wala ring mangyayari. Hindi ito ang solusyon, ikaw ang biktima dito. Kumusta? Ikaw BASI Miss Suyao? Ang Xu Group ay pinaghihinalaang nag-tax evasion, kasalukuyang iniimbestigahan. Bilang mataas na opisyal ng kumpanya, may ilang tanong kami sa iyo. Pero nasa ibang bansa ako ngayon at hindi na ako nagtatrabaho sa Xu Group. Dahil may kinalaman ito sa ilang nakaraang issue sa accounting. Kaya hinihiling namin na bumalik kayo para sa investigasyon. Sige na nga. Ano ba? Mukhang kailangan kong umuwi ng bansa. Sasamahan kita. Esan, Salamat sa inyong kooperasyon sa investigasyon. Suwanyu bukas. Matatapos na ang investigasyon, maghintay kayo ng balita. Esan. Zuyao A. Narinig ko na ang nangyari sa inyo. Ang pamilya namin, pasensya na sayo. Lolo, wag mong sabihin yan. Siksuhuan niyo ang may kasalanan sa akin. Zuyao. Ikaw at Ivan Yu, palagi at halaga. Lolo, desidido na ako. Ziege. Bibigyan ko ng leksyon yang batang yan.
Natapos na ang investigasyon kay chairman ng Chu Group. Multa ng 100 milyon dahil sa tax evasion. Bumagsak ang stock price ng kumpanya. Sino yan? Ano ang ginagawa niyo? Hui. Ito ang chat records na pinadala mo. At ang transaction records ni Suwanyo sa'yo. Dapat naaalala mo pa to, di ba? Ano naman? Sa live stream mo, sinabi mong nag-tax evasion ang Xu Group. At sinabi mong kami ni Suwanyo ay nagpapanggap lang na masayang mag-asawa. Mali ba ako? Ang lakas ng loob mo ah. Mukhang may nagbibigay ng lakas sa'yo. Ikaw lang ay ginagamit lang ni Suwanyo. At ng mga kaibigan niyang walang kwenta. Ang nangyari kay Suwanyo ngayon, ikaw bukas. Kapag na-realize ni Suwanyo, at singilin ka, akala mo papayag sila? Isang option lang ang meron ka ngayon. I-clear mo ang katotohanan, sabihin mong ikaw ang third party. Na nanggulo sa relasyon nila kung ganito. Baka patawarin ka ni Suwanyo. At hindi ko na gawin ang mga ginastos ni Suwanyo sa'yo. Na conjugal property. Bakit ko susundin ang gusto mo? Wala kang ibang choice. Kapag inilabas ko ang mga ebidensyang ito, malaman ng lahat na ikaw ang kabit. Kaunting oras na lang ang natitira sa'yo. Pasensya na. Ako ang nanggulo sa relasyon ni Suwanyo. At Suyao. Hindi ako dapat nagsinungaling. Lahat ng tao ay nagbabuli sa internet. Ang mga influencer ngayon, ang galing magpaikot ng istorya. Sabi kaunan gabi hintayin muna natin ang katotohanan. Nagloko na, minumura pa. Pasensya na. Lumuhod ka. Juanyo, ito ba ang itinuro ko sa'yo? Sabi ka una es ayo eh. Ang nagmamahal sa asaway yumayaman, ang nanloloko'y laging lugi. Tingnan mo ang mga problema mo, hindi ba karma yan? Lolo, alam ka una ang mali ka o. Ako ang nasaktan kay Suyaw, kaya't dapat kang parusahan. Para matuto ka, handa na ang parusa sa pamilya. Ito para sa pagtalikod mo sa iyong asawa. Walang utang na loob. Ito para sa paglapastangan mo sa pangalan ng pamilya. Kahihiyan sa mga ninuno. Ito para sa kahalayan mong nagdungis sa ating angkan. Vanyu, bakit ganito? Noong bata siya, 10 palo walang problema. Juanyo. Hindi. Ayoko yaw-yaw. Pakakazalan Montag ba ako? Nung mahirap ka, mahal mo ako. Naging mayaman ng babae ka. Mukha mo pang hihingin ang kamay ko. Ako. Ayokong magpakasal sa'yo, tayo na lang. Yaw-yaw, huwag. Naging mayaman ka ng babae ka pa. Mukha mo pang hihingin ang kamay ko. Ayokong magpakasal sa'yo, tayo na lang. Yaw-yaw hindi Montag pwedeng gawin, tuya. Zuyao ako ito. Juanyo, may sakit siya ngayon. Pwede mo ba siyang dalawin? Paalang mawala na. Ang pag-asa niya. Lolo, ayoko na siyang makita. Suyaw, huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya pahihintulutang gambalain ka. Ito na lang ang pakiusap ng matandang ito sa'yo. Lolo, magkakagusto rin siya kay Sisi. At sa iba pang babae. Walang makakapantay sa kanyang puso. Ngayon lang yan, may attachment pa siya sa Kim. Pagkalipas ng ilang panahon, malilimutan na niya ako. Kung ganoon ang saloobin mo, hindi na kita pipilitin. Salamat, Lolo. Vanyu A. Mula ngayon, huwag mo nang hanapin siya. Bakit? Suyaw ay nakalimutan ka na. Tapos na ang inyong pagkakataon.
Hanggat hindi ako pumipirma sa kasulatan ng diborsyo, asawa ko pa rin siya. Basta pagbutihin ko, mapapatawad niya rin ako balang araw. Madaling makonsensya siya. Basta lambingin mo lang siya. Tumigil ka. Su Huanyu, sinasabi ko sa iyo, huwag mo siyang hanapin. Huwag kang pupunta sa kanya. Dito ka lang. Ayusin mo muna ang gulo sa kumpanya mo. Boss Xu. Mula noong umalis si Boss Su, ang RE department, ay nakagulo-gulo. Walang gabay ni Boss Su sa paggawa ng pabango, kaya ang mga bagong produkto ay hindi mapagkakatiwalaan. Kung wala talagang paan, ipakrack na lang sa RE ang mga formula ng pabango na ibinigay niya sa akin tuwing anibersaryo ng kasal at gawing bagong produkto para sa emergency. Pero ito ay... Ano? Ipinagbili ni Boss Su ang mga pabango na espesyal niyang ginawa para sa inyo tuwing anibersaryo kasama ang mga eksklusibong formula. Binili na ito ng ibang kumpanya ng mataas na presyo. Bilhin mo yon kahit magkano ang gastos. Sige, Boss Xu. Tito Pan. Ano ang ginagawa mo sa mga punla ng bulaklak? Bago umalis ang misis ni Boss Chu, winal niya ang mga rosas sa hardin. Para mas maganda tingnan, naghanap ako ng mga bulaklak na itanim. Ano? Suyaw, sinabi mo na ang mga rosas na ito ay saksi ng ating pag-ibig. Ganito ka ba katigas ang puso? Hoy guapo, shot tayo. Zuyao. Sobrang miss na miss kita. Huwag mo akong iwan. Aray. Zeno ka? Umalis ka sa hab ko. Ikaf, may sira ka ba sa ulo? Ako si Suwanyu, Taos Puzong. Humihingi ng tawad kay Suyaw. Hindi ako dapat ng babae. Nasaktan ko si Suyaw. Araw-araw si Suwanyu sa internet. Nagpo-post ng liham ng pag-amin. Mula sa pagtawa, naging awa na lang ang nararamdaman ng mga netizens. Gusto mo bang makipagkita sa kanya at laruhin ang lahat? Kahit anong gawin niya, wala akong sasabihin sa kanya. Pero kung magpapatuloy ito, natatakot ako na maapektuhan ka ulit. Okay lang. Ito lang naman ang kanyang laging ginagawa, panggigipit. Dati, naaawa pa ako. Ngayon, nakakatawa na lang. Ano ang plano mo pagkatapos? Siyempre, babalik ako sa China para ituloy ang ating negosyo ng pabango. Lanan. Zuyao. Bakit kayo ulit magkasama? Baka ma-disappoint ka, hindi lang kami magkasama. Kundi araw-araw pa. Ikaf. Suhuan niyo, talagang hindi ka nawawala. Wala na akong sasabihin sa iyo. Yao Yao. Siniseryoso ko na ang paghingi ng tawad sa iyo. Yao Yao. Tingnan mo, binili ko lahat ng mga pabango na dati mong pinagawa para sa akin. Pati ang mga rosas na itinanim mo sa hardin, naibalik ko na lahat. Nagdisenyo pa ako ng bagong serye ng pabango para sa iyo, bilang simula ng ating bagong yugto, okay ba? Yao Yao, alam kong nagkamali ako. Ngayon ko lang nalaman kung gaano mo ako kamahal noon. Ang dami mong sinakripisyo para sa akin. Bulag lang ako. Hindi ko na-appreciate ang meron ako, at nasayang ko ang pagmamahal mo. Suhuan niyo, noong pinakasalan kita. Hindi ko naman inisip kung gaano kakayaman. Ang gusto ko lang, wag mo akong lokohin. Alam mo naman, ayaw na ayaw ko ang pagtataksil. Yao Yao. Alam ko, pero pwede mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Kahit isang pagkakataon lang, ayaw mo na ba akong bigyan? Suhuan niyo, binigyan na kita ng pagkakataon. Noong nasa bahay, nang kumuha ka ng mango cake, tinanong kita. Ikaw ang pumiling hindi umamin. Ano? Hindi mo alam pero may tiwala ka lang na. Kaya mong itago. Habang tinatamasa ang aking pag-aalaga, may iba ka pang babae. Malaswang pagmamahal dahil tinalikuran mo ang moralidad. Huwag mong takasan ang mga kahihinatnan. Yao Yao. Bitawan mo ako. Salamat ha. Salamat sa iyong pagkabulag sa katotohanan, binigyan mo ako ng pagkakataon.
Maligayang pagdating sa serye ng Magandang Buhay. Ang paglulunsad ng pabango. Ngayon, ating tanggapin ang tagagawa ng pabango ng seryeng ito mula sa Grasse, France. Isang sertipikadong top class na perfumer mula sa prestigyosong instituto. Sie GNG. Suyao, Suyao. Ngayon dito, may mensahe ka bang nais ibahagi sa lahat? Ngayon dito. Nais kong pasalamatan ng isang tao. Zeno? Iyon ay ang aking nobyo. Si Zhao Xiu. Salamat sa kanyang patuloy na pag-aaruga sa akin. Kung wala siya, wala ako sa kinaroroonan ko ngayon. Ating tanggapin si Ji Zhao sa entablado. May mensahe ka bang nais sabihin kay GNG, Suyao? Ano yung? Suyaw. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Dahil nagkita tayo. Pakakasalan mo ba ako? Gusto ko. Mabuti. Yao Yao, hindi congratulations. Iju FBB, Su, kailan kayo ikakasal? Ang pabango. Ang aking pabango. Okay.